Hindi ba't siya lang ang bagong yaya? Wala pang ang pinag-aralan. Sabi niyang malakas habang tinutukoy si Ana, ang bagong babysitter. Pwede ba siyang mag-alaga ng anak ng isang bilyonaryo? Hinusgahan siya ng business partner na may gusto sa bilyonaryo sa harap ng lahat. Tila hindi alintana ang pagkatao ni Ana. Pero makaraan ng ilang araw, nagulat ang bilyonaryo nang makita sa CCTV na pinapadede ng babysitter niya ang anak nito. At ang marka sa braso nito, ang babaeng malamig ang simoy ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Vergara. Ngunit tila walang kapayapaan sa gabing iyon. Sa silid ng sanggol, sunod-sunod ang iyak ni Baby Leo, ang kaisa-isang anak ng bilyonaryong si Sebastian Vergara. O iyon ang akala ng lahat. Sa gitna ng dilim nakatayo si Ana, ang bagong babysitter na 2 linggo pa lamang sa trabaho. Hindi niya alam kung paano mapapatahimik ang bata. Nakailang bote na siya ng gatas, nagpalit na ng lampin, kinarga, nihele, kinantahan, ngunit patuloy pa rin ang iyak ni Leo. Lalo na tuwing humihina ang kanyang paghinga at tumataas ang lagnat. Ay nako baby, kung pwede lang ako magkasakit sa halip na ikaw. Bulong ni Ana habang marahang hinahaplos ang likod ng sanggol. Mula sa labas ng pinto sumilip si Yaya Minda, ang pinakamatagal na katulong sa mansyon. Ana, baka gusto mong ako na muna. Mainit ang katawan ni Leo. Baka mas kailangan niya ng pahinga kaysa sa buhat. Alok nito. Umiling si Ana. Kaya ko po, Yaya. Sanay na rin po akong mag-alaga ng batang may sakit. Hindi niya na idinagdag na sanay siya dahil may anak siyang may kaparehong kalagayan na naiwan niya sa probinsya para magtrabaho. 11:00 na ng gabi ngunit gising pa rin ang buong katawan ni Ana dahil sa pag-aalala. Paulit-ulit niyang sinusukat ang temperatura ni Leo gamit ang digital thermometer na iniwan ng private doctor. 38.4 degrees Celsius. Mataas pero hindi pa kritikal. Gayunpaman, ramdam ni Ana ang takot. Alam niya hindi basta-basta ang sakit ng bata. At bilang bagong yaya, malaking responsibilidad na agad ang nakaatang sa kanya. Samantala, nasa kabilang bahagi ng syudad si Sebastian. Abala sa isang high-level business dinner kasama ang mga foreign investors. Ngunit kahit anong dami ng zero sa kontratang tinatapos niya, ang isip ay lumilipad pabalik sa mansyon. Mula nang mamatay sa panganganak ang ina ni Leo, mas naging protektibo siya sa anak. Ayaw niyang magkulang sa atensyon, ngunit ang trabaho bilang CEO ng isang multi-billion company ay bihirang magbigay ng pahinga. Pagkatapos ng meeting, agad niyang tinawagan ng mansyon. Si Yaya Minda ang sumagot. Sir, umiiyak pa rin po si Baby Leo kanina. Pero si Ana po buhat-buhat na siya ngayon. Medyo kumakalma na. Napakunot ang noon ni Sebastian. 2 linggo pa lang si Ana sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang tiwala. Siguraduhin niyang tawagan ng doktor kung lumala. Bilin niya bago ibaba ang tawag. Habang nasa hotel room, binuksan ni Sebastian ang app na konektado sa CCTV ng mansyon. Lumitaw sa screen ang kuha mula sa nursery. Doon niya nakita si Ana. Nakaupo sa rocking chair, buhat si Leo na nakayakap sa dibdib nito. Ang mukha ni Ana ay may bakas ng puyat at pagod. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at lambing. Sa bawat pag-indayog ng rocking chair, marahan niyang kinakantahan si Leo ng lullaby. Ang tinig niya ay banayad, halos bulong. Ngunit tila sapat para dahan-dahang tumigil ang bata sa pag-iyak. Napansin ni Sebastian na kahit pag-aan ng higa ng bata, hindi ito ay nilalapag ni Ana sa crib. Para bang ayaw niyang iwan. Takot na muling magising at magkasakit ang bata. Maya-maya, bahagyang naidlip si Ana sa pagkakaupo. Iyaka pa rin si Leo. Sa pag-adjust niya ng kumot para sa sanggol, lumabas ng kaunti ang kanyang braso. Hindi ito sinasadya. Ngunit tumama sa liwanag mula sa lampshade. At doon, may nakita si Sebastian na nagpaangat ng kanyang kilay. Isang mahabang peklat. Manipis, ngunit malinaw ang hugis.
Bakit parang pamilyar yan? Mahina niyang usal. Hindi niya maipaliwanag pero may kumislot na alaala sa kanyang isipan. Hindi pa malinaw, ngunit hindi iyon ordinaryong marka para sa kanya. Sa nursery, bahagyang gumalaw si Leo, kaya nagising din si Ana. Hawak ang bote ng gatas, marahan niya itong ipinainom. Habang pinagmamasa ng bata, pumasok sa isip niya ang anak na iniwan sa probinsya. Pareho sila ni Leo ng edad. Pareho ring mahina ang katawan. Ngunit ang sariling anak ni Ana ay walang marangyang kwarto. Walang mamahaling laruan. At walang personal na doktor na pwedeng tawagan kahit 10 oras ng gabi. Napapikit si Ana. Pilit na pinipigil ang luha. Sa bawat halakhak at iyak ni Leo, ramdam niya ang kawalan sa buhay ng sariling anak. Pero kailangan niya magtiis. Dahil kung mawawala siya sa trabahong ito, mawawala rin ang pag-asang mabubuhay ang anak niya. Sa kabilang banda, nanatiling nakatutok sa Sebastian sa CCTV feed. Hindi niya maiwasang humanga sa dedikasyon ni Ana. Sanay na siyang magbayad ng magagaling na yaya mula sa ibang bansa. Ngunit ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng pag-aaruga. Hindi profesional na malamig, kundi totoo at puno ng damdamin. Nang tuluyan nang makatulog si Leo, marahan itong inilipat ni Ana sa crib. Tumingin siya sa paligid. Tiniyak na nakasara ang bintana at nakatakip ang kumot sa sanggol. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at naupo sa tabi ng crib. Pinagmamasa ng mahimbing na pagtulog ng bata. At doon, sa katahimikan ng gabing iyon, 2 puso. Ang kay Ana at ang kay Sebastian ang sabay na nakaramdam ng koneksyon. Hindi pa nila alam, ngunit ang koneksyong iyon ay hindi basta-basta. Dahil sa likod ng iyak ng batang may sakit at sa likod ng peklat sa braso ng isang simpleng babysitter, may kwento ng nakaraan na magbubunyag ng isang lihim na magbabago sa buhay nilang tatlo. At ng isang batang matagal nang iniisip na wala na. Pagsikat pa lang ng araw, gising na si Ana. Wala pang tulog halos mula kagabi. Ngunit agad siyang bumangon nang marinig ang mahinang ungol ni Baby Leo mula sa crib. Lumapit siya at agad niyang napansin na pawis ang bata. Kinuha niya ang thermometer at muling sinukat ang temperatura nito. 38.7 degrees Celsius. Tumaas pa. Bulong niya. Bahagyang kinabahan. Wala si Sebastian sa mansyon. Nasa isang out-of-town meeting pa rin ito. Alam ni Ana na siya lang ang inaasahan ngayong araw para magbantay at mag-alaga. Kahit antok at pagod na pagod siya, pinilit niyang magpakalakas. Kinuha niyang maliit na tuwalya at pinunasan ng pawis si Leo. Inihanda niya rin ang maligamgam na tubig para maibsan ang lagnat nito. Ayaw mo magkasakit ng tuluyan, anak. Laban tayo, ha? Mahinang usal ni Ana habang pinapalitan ng damit ni Leo ng mas preskong tela. Sa kusina, habang pinapainit ang gatas ng bata, napatingin siya sa maliit na litrato ng anak niyang si Nathan na nakadikit sa loob ng kanyang petaka. Malabo ang kuha, pero malinaw pa rin ang ngiti ng bata sa larawan. Naaalala niya ang tawag ng tiyahin kagabi. May lagnat din daw si Nathan. Parang pinipilipit ang puso ni Ana sa pag-aalala. Pero alam niyang wala siyang magagawa kung uuwi siya ngayon. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Muli siyang bumalik sa nursery, dala ang bote ng gatas. Dahan-dahan niyang pinakain si Leo. Ngunit ayaw nitong sumipsip. Umupo siya sa rocking chair at pinilit gawing mas komportableng posisyon ng bata. Kinantahan niya ito ng parehong lullaby na kinakanta niya sa anak niya tuwing gabi. Tulog na, bunso, at managinip ng maganda. Habang kumakanta, hindi napigilan ni Ana ang mapangiti nang bahagyang dumilat si Leo tumingin sa kanya. Parang sinasabi ng mga mata ng bata na nararamdaman ito ang kanyang presensya. Na kahit hindi siya ang ina, ligtas ito sa kanyang mga bisig. Sa mga sumunod na araw, naging parte na ng routine ni Ana ang magpuyat para kay Leo. Kapag umuubo ito sa 10 oras ng gabi, mabilis siyang tatayo mula sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters at tatakbo papunta sa nursery. Kapag ayaw kumain, gagawa siya ng iba't ibang paraan. Minsan ay magluluto siya ng lugaw mula sa kusina. Tatadta rin ito at palihim na idadagdag sa gatas para lang makapasok kahit kaunting sustansya.
Hindi lingid sa kanya na may ilang kasambahay na nagbubulong-bulungan. Grabe si Ana. Parang siya na yata ang nanay ni Leo. Wika ng isa habang naguhugas ang plato. Feeling close agad? 2 linggo pa nga lang ho. Sagot naman ng isa. Medyo may halong inggit. Naririnig ni Ana ang lahat pero hindi siya pumapansin. Ang mahalaga sa kanya, komportable si Leo at gumagaan ang pakaramdam ng bata. Para sa kanya, walang masama sa pagtato sa inaalaga ang bata na parang sariling anak. Lalo na't hindi niya rin kasama ang totoong anak niya. Isang madaling araw, habang patuloy siya nagbabantay, napansin niyang lumalim ang hininga ni Leo at tila namumulang pisngi. Agad niyang tinawagan ang private doctor ni Sebastian. Doc, mataas pa rin po ang lagnat niya. Ayaw po talagang maggatas eh. Sa kabilang linya, malamig ngunit mahinahon ang tugon ng doktor. Panatilihin mo siyang hydrated, Ana. I-monitor mo ang temperature kada 2 oras. Sabihin mo kay Mr. Vergara kung hindi bumaba bukas. Bago ibaba ang telepono, nakarinig siya ng mabigat na buntong hininga mula sa sarili. Alam niyang ilang gabi pa siguro siyang walang tulog. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagrereklamo. May kakaibang ginhawang dulot ang makita si Leo na nakangiti o kahit bagyang kumakalma kapag siya ang buhat. Kinabukasan pag-uwi ni Sebastian mula sa business trip, agad niyang pinuntahan ang anak. Nabungaran niya si Ana na nakayakap kay Leo habang nakaupo sa sahig. May nakalatag na maliit na banig at ilang laruan sa gilid. Ang buhok ni Ana ay magulo. May eye bags na halatang ilang araw nang kulang sa tulog, ngunit maaliwalas pa rin ang mukha. Nagpuyat ka ba buong gabi? Tanong ni Sebastian na bahagyang may pagtataka. Ngumiti si Ana. Pilit na itinatago ang pagod. Medyo po, pero ayos lang sir. Mahalaga po na gumaling agad si Baby Leo. Hindi na nagkomento si Sebastian, pero napansin niyang tila may kakaibang tibok sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang eksenang iyon. Ibang-iba si Ana sa mga nakatrabaho niyang yaya noon. Walang reklamo, walang kondisyon, at may pusong nag-aalaga. Mula noon, mas naging kapansin-pansin kay Sebastian ang presensya ni Ana sa mansyon. Kapag naroon siya, palaging naririnig ang tawanan o kaluskos sa mga laruan mula sa nursery. Kapag wala naman siya, hindi niya maiwasang silipin sa CCTV kung kamusta si Leo. At kadalasan, nakikita niyang nakangiti ang anak, nakikipaglaro o mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Ana. Para kay Ana, malinaw na isa lang ang misyon niya sa mansyon. Ang siguraduhing ligtas, masaya, at malusog si Leo. Kahit nangangahulugan ito ng sunod-sunod na puyat, pagod sa katawan at pangungulila sa sariling anak. Tinanggap niya ng buong puso. Sa loob-loob niya, mas mabuti nang siya magdusa kesa 2 batang pinakamahalaga sa buhay niya, si Nathan at si Leo. At sa tahimik ng gabi, habang iniheli niya si Leo hanggang sa makatulog ito, hindi niya alam na sa bawat sakripisyo at pag-aaruga na ginagawa niya, mas lalong lumalalim ang koneksyon nila. At mas lalong nagiging malapit ang araw na mabubunyag ang lihim na mag-uugnay sa kanila magpakailanman. Hindi maipaliwanag na Sebastian kung bakit sa tuwing umuwi siya mula sa opisina, ang una niyang hinahanap ay hindi ang board reports o ang mga kontrata, kundi ang anak niyang si Leo at kung sino ang kasama nito. Noong nakaraang linggo, napansin niyang mas madalas na nakangiti si Leo. Mas masigla kahit pa may mga araw na sakitin ito. At sa bawat pagkakataong yon, isa lang ang dahilan, si Ana. Isang hapon, kararating lang ni Sebastian mula sa isang mahaba at pagod na araw sa opisina. Dumiretso siya sa nursery at natigilan sa nasaksihan. Nasa sahig si Ana. Nakapatong ang maliit na banig habang tinutulungan si Leo na mag-tummy time. Pinapaypayan niya ito gamit ang maliit na pamaypay habang kinakausap. Very good, baby Leo. Ang lakas-lakas mo na. Masayang wika ni Ana. Para bang wala silang ibang mundo kundi silang 2 lang ng bata.
Mula sa pintuan, lihim na nagmamasid si Sebastian. Napansin niya ang lambing sa boses ni Ana at kung paanong pinapakinggan ng anak niya ang bawat salita nito. Para bang may koneksyon silang hindi mabibili ng pera. Nabangiti siya nang mapansin ang reaksyon ni Leo. Tuwing tatawa si Ana, tatawa rin ang bata. At kapag lumapit ito, agad itong inaabot ng munting kamay. Ibang klase, isip pa ni Sebastian. Kahit kailan, hindi siya nakakakita ng ganitong natural na attachment sa kahit sinong yaya na nauna na kay Ana. Kinagabihan matapos mag-dinner ang lahat ng staff sa mansyon, dumiretso si Sebastian sa opisina niya sa bahay. Habang pinoproseso ang ilang papeles, dumaan siya sa nursery para silipin si Leo. Ang ilaw sa silid ay dim na at mula sa labas, nakita niyang mahimbing na natutulog si Ana sa rocking chair. Nakaalalay pa rin ang braso niya kay Leo na natutulog sa dibdib niya. Tahimik na pumasok si Sebastian at dahan-dahang lumapit. Kinuha niya ang kumot na nakatupi sa gilid at marahang tinakip sa katawan ni Ana. Hindi niya maiwasang mapatitig. Sa ilalim ng mahinang ilaw, mas malinaw niyang nakita ang mukha nito. Payak, pero kaakit-akit. May maamong anyo at banayad ng ngiti kahit tulog. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ngunit sa mata ni Sebastian, iyon ay tila nagbibigay lang ng mas natural na ganda. Mahina siyang napangiti sa sarili. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa to, Ana. Pero iba ka. Muling bumalik sa isip niya ang mga dating nannies. Lahat sila ay magagaling. May training mula sa abroad. Pero laging parang trabaho lang ang turing sa pag-aalaga kay Leo. Walang halong damdamin. Walang init ng tunay na pagmamahal. Si Ana, sa kabila ng pagiging bagong salta at walang marangyang karanasan, ay tila ipinanganak para mag-alaga. Kinabukasan, mas lalo pang lumapit si Sebastian sa nursery sa tuwing may pagkakataon. Minsan nag-uwi siya mula sa opisina. Nadatnat niyang binabasa ni Ana ang makulay na libro si Leo. Kahit wala pa itong sapat na pangunawa. Bakit mo siya binabasahan? Wala pa naman siyang naiintindihan. Tanong niya na nakangiting nanunokso. Nag-angat ng tingin si Ana at ngumiti. Kahit hindi pa niya naiintindihan, sir, naririnig pa rin niya ang boses ko. Magandang simula na rin po yan para masanay siya sa salita. Hindi na nakasagot si Sebastian. Sa halip, napansin niya ang pagiging natural ni Ana sa bawat kilos at salita. Para bang may sariling mundo ito kasama ang kanyang anak. May mga sandaling nahuhuli niyang naiinggit siya, lalo na kapag nakikita niyang humahaba ang ngiti ni Leo kapag si Ana ang kaharap nito. Ako nga ang tatay, pero bakit parang siyang mas kilala at mas gusto ng anak ko? Bulong niya sa sarili. Isang gabi bumuhos ang malakas na ulan. Nasa veranda si Sebastian, umiinom ng kape. Nang marinig niya ang mahinang pag-awit mula sa nursery, dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Naroon si Ana, nakaupo sa rocking chair. Yakap si Leo habang kinakantahan. Ang bata ay payapang natutulog, tila walang pakialam sa ingay ng ulan sa labas. Muli ay napansin niya ang kakaibang presensya ni Ana. Hindi lang ito basta empleyado. May kung anong hindi niya pa maipaliwanag na koneksyon sa kanyang anak. At marahil, pati na rin sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin, muling tumama sa ilaw ang braso ni Ana. At sumilip ang peklat na dati niya nang napansin. May kumislot na alaala sa isip na Sebastian, ngunit pinili muna niyang isang tabi. Ang mahalaga ngayon, ligtas at masaya ang anak niya. At iyon ay dahil kay Ana. Sa kanyang isip, unti-unti nang nababago ang tingin niya sa simpleng babysitter na ito. At sa mga susunod na araw, hindi na lang basta pagmamasid ang gagawin niya, kundi mas lalong magiging interesado siya sa kung sino ba talaga si Ana. Maagang umuwi si Sebastian mula sa opisina isang hapon. Habang papasok siya sa malawak na pasilyo ng mansyon, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang karaniwang masayang huni ni Ana mula sa nursery. At wala ring tawa ni Leo na madalas niyang marinig. Tahimik siyang lumapit sa pintuan ng nursery at sumilip. Nandoon si Ana, nakatalikod.
Nakaupo sa gilid ng crib. Hawak niya ang cellphone na tila may kausap. Pero ang mas ikinagulat na Sebastian, bahagyang nanginig ang balikat ni Ana. Umiiyak siya. Paano po yan, Chang? Wala po akong sahod. Pwede po bang bukas na lang ako magpadala? Baka po makahingi ako ng dagdag na oras kay Ma'am Minda. Narinig ang sabi ni Ana. Pilit pinipigilan ng hikbi. Napaatras si Sebastian. Hindi nais na marinig pa ang buong usapan. Bago pa siya lumayo, biglang bumukas ang pinto mula sa kabilang side at lumabas si Yaya Minda. Dala ang isang maliit na basket ng labahan. Yaya? Tawag ni Sebastian. Mahina ang boses pero may halong seryosong tono. May problema ba si Ana? Nag-aalangan si Yaya Minda. Tumingin muna sa paligid bago sumagot. Sir, pasensya na po pero sa tingin ko kailangan niyang tulong. May sakit po kasi ang anak niya sa probinsya. Parang kapareho po ni Baby Leo. Sakitin din. Madalas lagnatin. Narinig ko po kanina, wala pa siyang pambiling gamot. Ayaw niya po sanang ipaalam kasi baka isipin ng iba na hindi siya nakakapag-focus kay Baby Leo. Natigilan si Sebastian. Parang may kung anong mabigat na bumagsak sa kanyang dibdib. May sakit din pala ang kanyang anak. Ngunit andito siya. Inaalagaan ang anak ko ng buong puso. Habang umaakyat sa opisina siya sa itaas, hindi mawala sa isip na Sebastian ang narinig. Hindi biro ang sakripisyo ni Ana. Ang mag-alaga ng ibang bata habang may sariling anak na may sakit, malayo pa. At mas lalong hindi biro ang magpuyat para sa anak ng iba. Kahit ang sariling anak ay hindi niya mabantayan. Kinagabihan habang inaayos niya ang ilang papeles sa opisina, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng kanyang personal assistant. Ramon, kailangan kong may maipadala bukas sa probinsya. Oo, para sa anak ng isa kong empleyado. Magdala ka ng mga gamot, bitamina at kung ano pang mga pangkailangan. At siguraduhin mo maihahatid mo mismo sa bahay nila. Walang ibang dapat na makakaalam nito. Kinabukasan, bandang hapon, habang naglalaro si Leo sa playpen kasama si Ana, biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niya itong sinagot at halos mangiyak-ngiyak siya matapos ang tawag. Salamat po. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Pati po sa gatas at gamot, kompleto na. Maraming salamat po. Hindi niya alam na mula iyon kay Sebastian na nakatayo pala sa may pintuan. Tahimik na nagmamasid. Ana, tawag niya at tapalingon ng babae. Ayos ka lang ba? Nagulat si Ana. Agad niyang pinunasan ng mata at ngumiti. Opo sir, pasensya na po kung kanina. Medyo emotional lang po ako. Hindi na siya tinanong pa ni Sebastian. Sa halip marahang tumango at lumapit kay Leo. Dinampot ang anak at tinalikan ito sa noo. Ngunit sa loob-loob niya, mas lalo niyang hinangaan si Ana. Buong maghapon napapansin ni Ana na parang mas maamo ang tingin ng amo niya sa kanya. Kapag dumadaan si Sebastian sa nursery, nag-iiwan ito ng ngiti o maikling tanong kung kamusta si Leo. Wala siyang ideya na nalaman na nito ang kalagayan ng kanyang anak at siya mismo ang nagpadala ng tulong. Habang pinapatulog niya si Leo kinagabihan, muling sumagi sa isip ni Ana ang nangyari. Kung sino man ang nagpadala ng tulong kay Nathan, sana malaman niya kung gaano kalaki ang utang na loob ko sa kanya. Pinisil niya ang maliit na kamay ni Leo. Alam mo baby, ang tatay mo, swerte dahil nandito ka. At ako, kahit hindi ikaw ang anak ko, mahal na mahal rin kita. Sa kabilang kwarto nakaupo naman si Sebastian sa gilid ng kama. Iniisip ang mga narinig at nakita niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang bigat sa dibdib niya sa tuwing naiisip ang kalagayan ni Ana. Siguro dahil nakikita niya ang sarili niya sa sakripisyo nito. Handang isuko ang lahat para sa anak. At sa tahimik na gabing yon, pareho silang nakaramdam ng kakaibang koneksyon. Isang koneksyon na sa kalaunan magbubukas ng mga lihim na hindi nila inaakalang matagal nang nag-uugnay sa kanilang dalawa. At sa dalawang batang pinakamahalaga,
sa kanilang buhay. Hindi na bago para kay Sebastian na silipin ang mansyon sa pamamagitan ng kanyang CCTV app sa cellphone. Ngunit itong mga nakaraang linggo, iba na ang dahilan kung bakit madalas niya itong buksan. Hindi lang para masigurong ligtas si Leo, kundi para panoorin kung paano ito inaalagaan ni Ana. At sa bawat kuha ng kamera, kitang-kita niya ang kakaibang dedikasyon ng babae. Madalas makikita niya si Ana sa nursery na maagang maaga. Karga na si Leo habang nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Bukas ang kortina at hinahayaang pumasok ang banayad na sikat ng araw para mainitan ang bata at makalanghap ng sariwang hangin mula sa hardin. "Good morning, baby Leo." Maririnig pa niya minsan sa audio ng kamera, kasunod ang marahang halik sa noo ng bata. "Magandang araw ulit sa atin." Hindi lang basta physical care ang nakikita niya, kitang-kita rin niya ang pagmamahal na hindi na ituro sa training manuals. Kinakausap ni Ana ang bata habang nagpapalit ng lampin. Para bang kausap niya ang isang matandang marunong sumagot. Kapag tummy time, maglalatag siya ng makulay na banig at mga laruan. At buong tiyagang hinihikayat si Leo na gumapang o mag-angat ng ulo. "Konti pa, baby. Kaya mo yan." "Ayan, very good." Tuwang-tuwa niyang sambit habang pumapalakpak. Minsan, habang nasa opisina si Sebastian, bigla na lang siyang mapapangiti habang pinapanood ang mga sandaling iyon. "Ibang klase ka talaga, Ana." Bulong niya sa sarili. Parang tunay na nanay kung mag-alaga. Pero hindi lahat sa mansyon ay masaya sa ganitong closeness. Sa kusina, ilang kasambahay ang nagbubulong-bulungan. "Nako, tingnan mo yan si Ana. Para siya ng ina ni Leo kung umasta." Sarkastikong sabi ng isa. "Oo nga, baka bukas, siya na rin ang umupo sa dining table kasama si Sir." Dagdag pa ng isa pa, sabay tawa. Narinig ni Ana minsan ang mga patutsada, pero pinili niyang huwag patulan. Alam niyang sa sarili niya ay wala na siyang masamang intensyon. Ang gusto lang niya ay mabigay ang lahat ng mga kaya niya para kay Leo. Dahil sa puso niya, alam niyang kahit hindi niya anak, deserve ng bata ang init ng pagmamahal na maaaring hindi nito makuha mula sa sariling ina. Isang hapon, umuwi si Sebastian ng mas maaga kaysa inaasahan. Pagpasok niya, tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas at dumiretso sa nursery. Tumambad sa kanya ang tanawin na palaging nagpapalambot ng puso niya. Si Ana, nakaupo sa sahig, nakasandal sa crib, hawak ang isang storybook, habang si Leo naman ay nakahiga sa kanyang kandungan. Nakikinig na para bang naiintindihan ang bawat salita. Hindi pa marunong magbasa si Leo, pero gusto niyang marinig ang boses ko. Paliwanag ni Ana nang mapansin siyang nakatingin. May ngiti sa kanyang labi, pero may hiya rin sa tono ng boses. Umupo si Sebastian sa maliit na armchair at pinagmasdan silang dalawa. "Wala pa ako nakikitang ganitong yaya." Biglang sambit niya. "Lahat ng dumaan dito, ginagawa lang trabaho. Pero ikaw, iba." Bahagyang namula si Ana at ibinaling ang tingin kay Leo. "Siguro po dahil sanay ako maging nanay, kahit hindi sa kanya." Hindi ko may buhos si Sebastian, pero sa loob-loob niya, unti-unti niya nang nararamdaman na mas malalim na koneksyon ng dalawang ito. Hindi lang dahil magkasama sila araw-araw, kundi dahil may kung anong ugnayan na mahirap ipaliwanag. Isang ugnayang parang matagal nang nabuo kahit bago pa lang sila magkakalala. Kinagabihan, habang nasa opisina niya at nagre-review ng reports, muling binuksan ni Sebastian ang CCTV feed. Muling tumambad sa kanya si Ana, nakahiga sa banig, habang si Leo ay nakadapa sa kanyang dibdib. Mahimbing ang tulog ng bata at marahan ang pag-aplos ni Ana sa likod nito. Paulit-ulit na humuhunin ng isang lullaby. Walang ideya si Ana na sa mga sandaling yon,
Nakatitig sa kanyang bilyonaryo sa kabilang dulo ng mansyon. Nakangiti at natahimik na humahanga. At sa kanyang isipan, unti-unti nang umuusbong ang isang damdamin na matagal niya nang itinanggi. Hindi lang simpleng pasasalamat o paghanga, kundi isang uri ng pagmamahal. Hindi niya na inakalang mararamdaman para sa isang taong hindi niya inaasahang maging parte ng kanyang buhay. Maagang nagising si Sebastian na umagang iyon. Sanay na siyang bumangon bago pa man sumikat ang araw. Ngunit hindi para magtrabaho sa opisina, kundi para silipin ang nursery. Binuksan niya ang CCTV app sa kanyang cellphone habang nakaupo sa gilid ng kama. Sa screen, nakita niyang gising na si Ana. Buhat si Leo habang pinapainom ng gatas. Halos wala pang liwanag sa bintana, pero malinaw sa mukha ni Ana ang puyat at pagod. Bakit parang hindi siya natutulog? Sa isip ni Sebastian. Alam niyang may sakit din ang anak nito sa probinsya. At mula nang malaman niya iyon, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung paanong nakakayanan ng babae ang lahat. Sa mansyon, matapos pakainin si Leo, maingat na ibinalik ni Ana ang bata sa crib. Huminga siya ng malalim tsaka mabilis na tinungo ang maliit na silid niya sa servants' quarters. Doon, sa katahimikan, kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng tiyahin. Chang, kamusta si Nathan? Mahina niyang tanong. Pinilit ipigilin ang panginginig ng boses. May lagnat pa rin, Ana. Naubos na rin ang gamot niya kagabi. Sagot ng tiyahin. Halatang pagod na rin. Napapikit si Ana. Pinipigilan ng pagbagsak ng luha. Magpapadala po ako bukas. Magtiis muna tayo ngayon, Chang. Kailangan ko talagang kumayod eh. Pagkababa ng tawag, tuluyan ang bumagsak ang luha niya. Umupo siya sa gilid ng kama. Tinakpan ng mukha at humikbi ng walang tunog. Patawad, anak. Wala ako dyan para alagaan ka. Pero kung uuwi ako, paano na ang gamot mo? Gabi-gabi, ganito ang routine ni Ana. Kapag tulog na ang lahat, saka siya luluhod sa tabi ng kama at magdadasal para sa anak. Hindi siya humihiling ng ginhawa para sa sarili. Ang dasal niya ay laging para kay Nathan, na gumaling ito na huwag lumala ang sakit. At bigyan pa siya ng lakas para magpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi ito lingid kay Sebastian. Minsan, habang dumadaan siya sa hallway patungo sa sariling silid, nadadaanan niya ang maliit na kwarto ni Ana at naririnig ang mahinang boses nito. Hindi malinaw ang mga salita, pero dama niya ang lungkot at bigat ng boses ng babae. Kinabukasan, matapos ang meeting sa opisina, tinala niya ang laptop sa private lounge at muling binuksan ang live feed ng nursery. Nandoon si Ana, nakikipaglaro kay Leo kahit halata ang sobrang pagod sa mukha. Hindi siya nakaayos, magulo ang buhok. Ngunit nakangiti habang hawak ang kamay ng bata. Good job, baby! Nakarinig ang sabi ni Ana. Kahit hindi ako makasama ng anak ko, masaya ako na nakikita kitang masaya. Parang may kumurot sa puso ni Sebastian. Noon lang niya naramdaman ang ganoong klaseng awa at paghanga sa isang tao na hindi niya kaano-ano. Dumating ang gabing yon, at gaya ng dati, halos hatang gabi na bago natulog si Ana. Pagkalipas ang ilang oras, nagising siya sa iyak ni Leo. Bumangon agad, karga ang bata, at dahan-dahang nilakad ang paligid ng nursery habang inihele ito. Sa labas ng bintana, ramdam niya ang lamig ng madaling araw. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagiging malayo sa anak. Muling bumalik sa isip niya ang huling gabing magkasama sila ni Nathan bago siya umalis para magtrabaho sa Maynila. May lagnat ito noon at paulit-ulit niyang pinipisil ang maliit nitong kamay habang iniiyak ang pangako. Magbabalik ako, nak. May gabot ka na't hindi ka na magugutom. Kaya kahit anong puyat, kahit anong sakit ng katawan, hindi siya sumusuko. Dahil alam niyang bawat araw sa trabaho ay isang araw na mas malapit siya sa pagbibigay ng magandang buhay kay Nathan. Sa kabilang kwarto, hindi naman makatulog si Sebastian.
Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang siya naaapektuhan sa sitwasyon ni Ana. Marami na siyang empleyadong may mabibigat na pagdadaanan. Pero iba ito. Iba dahil nakikita niya mismo araw-araw kung paanong nilalampasan ni Ana ang pagod, puyat at pangungulila para lang maibigay ang lahat sa anak. At sa tahimik na gabing iyon, habang tuloy sa pag-aalaga si Ana kay Leo, nagpasya si Sebastian sa sarili. Gagawa siya ng paraan para mabawasan ang paghihirap ng babae. Hindi pa niya alam kung papaano, pero malinaw na sa kanya na hindi niya kayang hayaan si Ana na mag-isa sa laban na ito. Sa mga sumunod na araw, mas madalas nang makikita si Sebastian si Ana na abala kay Leo. At mas madalas na rin nabantayan nito mula sa malayo. Sa bawat sulyap, lalo niyang napapansin ang mga detalye na dati hindi niya binibigyan ng pansin. Kapag pinapainom ni Ana si Leo ng gatas, may banayad na paghaplos sa buhok at pisngi ng bata. Para bang pinapasa niya ang init at lakas mula sa sarili. Kapag tinutulungan itong gumapang o mag-tummy time, buo ang atensyon niya. Walang ibang iniisip kundi ang ikaliligaya ng bata. Ngunit sa mga mata ni Sebastian, may nakikita siyang mas malalim. Isang lungkot na pilit tinatago ni Ana sa likod ng kanyang mga ngiti. Minsan kapag akala nito ay walang nakatingin, napapatingin si Ana sa malayo habang hawak ang kamay ni Leo. Para bang may naaalala. Isang hapon, habang naglalaro si Leo sa playpen, dumaan si Sebastian sa nursery. Napansin niya nakaupo si Ana sa gilid. Binabalatan ng maliit na kutsilyo ang prutas para gawing finger food ng bata. Sa pag-abot niya ng kutsara para tulungan si Leo, napatingin siya sa braso ni Ana. At doon, muling bumungad ang isang bagay na ilang ulit niya nang napansin. Isang malalim na peklat. Pahaba at maputla. Tila mula sa isang matagal ng sugat. Muntik na siya magtanong. Pero agad niya napansin ang bahagyang pag-iwas ng tingin ni Ana at mabilis itong itinaas ang manggas para takpan ng marka. Hindi niya na itinuloy ang tanong. Alam niyang may mga bagay na hindi basta kinakwento, lalo na kung may kaakibat itong sakit. Pero mula noon, lalong bumigat sa isip na Sebastian ang katanungan. Anong pinagdadaanan ng babaeng ito? Kinagabihan habang nasa opisina sa loob ng mansyon, hindi niya maiwasang magmuni-muni. Nakatingin siya sa laptop screen na bukas ang CCTV feed. Pinapanood si Ana na inihahanda si Leo para matulog. Pinapalitan nito ng mas komportableng pajama ang bata. Tsaka kinumutan at marahang hiniplos ang likod hanggang sa makatulog. Sa isip ni Sebastian, nagsimulang bumuo ng mga imahe. Posibleng nakaraan ni Ana. Mga hirap na dinanas nito at kung paano itong napadpad sa mansyon. Alam niyang may anak ito, may sakit, at may isang lumalaban. Ngunit may kutob siyang mas malalim pa ang kwento. Bumalik sa isip niya ang unang pagkakataon na nakita niya ang peklat na iyon. Noong nakatulog si Ana sa rocking chair habang buhat si Leo, parehong pakiramdam ang bumabalik sa kanya ngayon. Isang kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Bakit pamilyar? Bulong niya sa sarili. Hindi niya mahanap sa memorya kung saan niya ito nakita noon. Pero malinaw na hindi iyon simpleng marka lang. Kinabukasan, mas naging tahimik si Sebastian sa paligid ni Ana. Hindi niya ito tinatanong ng direkta. Pero mas matagal ang mga sulyap niya. Para bang sinusubukan niyang basahin ang mga hindi sinasabi ng babae. Sa kabilang banda, ramdam naman ni Ana na mas madalas ang nasa paligid ang amo niya. Minsan ay nahuhuli niya itong nakatingin habang kinakausap niya si Leo. Hindi alam kung nahuhusgahan siya o simpleng pinapanood lang. Pero pinipili niyang huwag magpahalata. Sa puso ni Sebastian, nagsimula ng mabuo ang desisyon, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan tungkol kay Ana. Hindi dahil sa panghihimasok, kundi dahil may pakiramdam siyang konektado ito hindi lamang sa kanya, kundi sa anak niyang si Leo sa paraang hindi pa niya lubos na naiintindihan. At sa mga gabing yon, habang patuloy niyang pinagmamasdan ng mga sakripisyo ni Ana, lalong lumalalim ang respeto at paghanga niya.
Sa bawat pagod na hindi nito pinapakita, sa bawat giting pilit ngunit totoo, at sa bawat haplos na puno ng pagmamahal para sa anak niya, alam niyang may kwento sa likod ng lahat. Isang kwento na sa tamang panahon ay mabubunyag at magbabago ng lahat ng alam niya tungkol sa sarili, sa anak niya at kay Ana. Isang gabing tahimik sa mansyon, nakaupo si Sebastian sa kanyang private study. Hawak ang isang baso ng brandy. Nakaharap siya sa bintana at pinagmamasdan ng mahinang pag-ampon sa labas. Ngunit hindi ang ulan ng laman ng isip niya, kundi ang babae nasa kabilang dulo ng hallway, ang bagong yaya ng kaniyang anak. Muling bumalik sa alaala niya ang marka sa braso ni Ana. Malinaw yon sa kanyang isipan, ang pahabang peklat na tila may kwento. Sa bawat pagkakataong napapansin niya ito, mas lalong bumabalik ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niya nang tinatabunan. Napapikit siya at muling naalala ang mga pangyayari. Ilang taon na ang nakalilipas. Noon, desperado si Sebastian na magkaroon ng anak. Hindi siya sang-ayon sa proseso ng IVF para sa kanya. Mas mainam pa rin ang natural na paraan. Kahit pa sa tulong ng isang surrogate, pinili niyang manatiling pribado ang lahat. Wala ni isa sa media o sa kanyang negosyo ang nakakaalam. Isang gabi sa pamamagitan ng isang matagal ng kaibigang doktor, ipinakilala sa kanyang babaeng pumayag sa isang kasunduan. Ngunit hindi niya ito nakilala sa liwanag. Sa mismong gabi ng kanilang pagkikita, madilim ang silid. Tanging malamlam na ilaw mula sa lampshade ang nagbigay ng anyo. Hindi niya na nakita ng malinaw ang mukha ng babae. Ang tanging tumatak na lamang sa kanya ay ang mahina ngunit matatag na tinig nito at ang mahinit na haplos ng balat at higit sa lahat, ang pakiramdam ng kanyang palad na dumampi sa braso ng babae kung saan nakapanya ang isang makapal at mahaba ngunit tuyo ng peklat. Sa sumunod na mga buwan, wala siyang direktang komunikasyon sa babae. Ang lahat ng usapan ay dumadaan sa kanyang doktor at assistant. Nalaman niya na kambal ang dinadala nito. At sa bawat ultrasound na ipinapadala sa kanya, ramdam niya ang kakaibang pananabik. Ngunit dumating ang araw ng panganganak at isang malagim na balita ang sumalubong sa kanya. Isa lang nakaligtas. Malamig na sabi ng doktor. Pasensya na, sir. Ginawa namin ang lahat. Wala na siyang pagkakataong makausap o makita pa ang babae. Ayon sa mga papeles, agad itong umalis sa ospital matapos maipasa ang sanggol sa kanya. Inuwi niya si Leo, dala ang sakit ng pagkawala ng isa pa sanang anak. Bumalik si Sebastian sa kasalukuyan. Nanginginig ang kamay habang iniikot ang baso ng brandy. Peklat sa braso, kambal. At ngayon, isang yaya na tila may misteryo nakatago sa bawat kilos. Bumalik sa alaala niya ang mga eksenang nasaksihan niya sa mansyon nitong mga nakaraang linggo. Kung paanong yakapin ni Ana si Leo na para bang sariling dugot laman. Kung paano ito magpuyat at magsakripisyo kahit may sariling anak na may sakit. Hindi niya maiwasang magtanong, pwede kayang siya yun? Pero agad niyang itinanggi sa sarili. Masyadong imposibleng magtagpo ang kanilang landas muli sa ganitong paraan. Isa pa, hindi naman niya malinaw na nakita ang mukha noon. Ngunit habang matagal niyang pinagmamasdan si Ana, mas tumitindi ang kutob na may koneksyon sila sa isang masakit at matagal nang nakabaong bahagi ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Sebastian na mabigat pa rin ang isip. Mula sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa nursery at nadatnan si Ana na buhat si Leo habang pinapainitan sa sikat ng araw sa tabi ng malaking bintana. Ang peklat sa braso nito ay muling lumitaw mula sa nakalaylay na manggas na suot. At sa mga sandaling iyon, parang muling sumabog sa kanyang isip ang larawan ng babaeng nakilala niya sa dilim. At ang mainit na haplos sa minsang kumapit sa kanyang braso. Hindi man malinaw ang lahat, alam niyang kailangan niya nang alamin ang katotohanan. Sa puso niya, unti-unting nabubuo ang hinala na ang nakaraan na akala niyang sarado na ay magsisimula na namang bumukas.
Sa mga sumunod na araw patuloy ang tahimik na obserbasyon ni Sebastian kay Ana. Ngunit sa bawat sulyap niya mas malinaw ang kutob na matagal nang kumakabog sa dibdib niya. May koneksyon nga ang babaeng ito sa isang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niya nang itinago. Habang si Ana naman walang kamalay-malay sa mga iniisip ng kanyang amo. Sa kanyang puso at isipan, malinaw ang dahilan kung bakit siya narito. Para kumita. Para mabuhay ang anak niyang si Nathan. At para patuloy na magamot ito sa sakit na halos kumitil na sa buhay ng bata ilang beses na. Muli siyang binalikan ng masakit na alaala, ang araw ng panganganak. Mula sa labas ng delivery room nakatayo siya, halatang balisa. Hindi siya pinayagang pumasok. Ayon sa ospital, para lang sa medical team ang loob. Pagkalipas ng ilang oras lumabas ang doktor, seryosong-seryoso ang mukha. Sir, pasensya po, kambal po ang dinadala. Pero isa lang po nakaligtas. Ginawa namin ang lahat para iligtas yung isa. Pero wala na po ng isilang. Ang natira na lamang sa kanya ay si Leo. Sanggol na umiiyak at nanginginig sa unang yakap niya. Walang ibang impormasyon tungkol sa ina ng kambal. Ayon sa usapan, agad itong umalis pagkatapos ng proseso. Ganito ang kasunduan. Walang personal na pagkikita. Walang koneksyon pagkatapos. Sa panig ni Ana, ibang-iba ang kwento na alam niya. Hindi niya kilala kung sino ang ama ng batang isinilang niya bilang surrogate. Ang buong transaksyon na idadaan sa assistant ng bilyonaryo at sa doktor. Walang pangalan, walang malinaw na mukha, walang direktang pakikipag-usap. Tanging alam niya, mababayaran siya ng sapat para matustusan ang pag-aaral ng kapatid at mabayaran ng mga utang ng pamilya. At sa paniniwala niya, ibinigay ang sanggol sa ama nito matapos ipanganak. Ngunit sa mismong araw ng panganganak, isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang nagbago ng lahat. Habang nasa recovery room siya, dumating ang balitang namatay ang isa sa kambal. Ang isa, ayon sa mga nurse, ay agad na dinala sa ama. Ngunit ilang oras matapos siyang mailipat sa ward, narinig niya ang iyak ng isang sanggol sa nursery ng ospital. Nang tiningnan niya mula sa bintana, halos hindi siya makahinga. Isa sa kambal ang nakakabit pa sa oxygen. At ayon sa mga pabulong na usapan ng mga nurse, miraculously survived. Hindi niya alam kung bakit hindi ito dinala sa ama at walang sino mang nagbigay ng malinaw na paliwanag. Sa halip, isang matandang nurse ang palihim na lumapit sa kanya, dala ang sanggol. Kung kaya mo siyang buhayin, ikaw na ang mag-alaga. Sa dami ng komplikasyon, baka hindi rin siya magtagal. Pero baka kapalaran mo siyang alagaan hanggang sa huli. At mula noon, itinuring na ni Ana ang bata bilang sariling anak, si Nathan. Hindi niya na inusisa kung sino ang ama. Para sa kanya, walang saysayang maghanap ng taong maaaring hindi naman gustong tanggapin ng bata. Sa 2 taong iyon, nagpatuloy ang buhay nila sa magkaibang mundo. Si Sebastian, akala'y iisa lang ang anak na nabuhay. Si Ana, akala'y wala nang halagang maghanap pa ng ama ng anak niya. Pero sa bawat sulyap na Sebastian kay Ana ngayon, mas malinaw ang koneksyon. Hindi niya alam ang buong detalye, pero ang kutob niya ay lumalakas. Lalo na't sa tuwing nakikita niya kung gaanong kahigpit ang yakap ni Ana kay Leo, para bang protektado, hindi lang bilang yaya, kundi bilang isang ina. At kung totoo ang hinala niya, ibig sabihin, ang anak ni Ana at si Leo ay hindi lang basta magkaibigan sa hinaharap, kundi magkapatid na kambal na pinaghiwalay ng tadhana. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Sebastian mula sa CCTV si Ana na pinapatulog si Leo, ramdam niyang malapit niya ng harapin ang katotohanan. Ngunit alam din niyang sa oras na iyon ay mabubunyag, hindi na maging pareho ang buhay nilang 3 o 4. Alas 7 ng umaga sa mansyon, abala si Ana sa pagpapakain kay Leo ng lugaw na niluto niya mismo. Sa kabila ng ngiti sa labi, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Isang bigat na dala ng lihim na matagal niya nang pasan. Walang nakakaalam sa mansyon, kahit si Yaya Minda na pinakamatagal niya nang nakasama na bago niya siya naging yaya.
Siya ay naging surrogate mother at hindi basta-basta ang kasunduan noon. Isang kontrata na mahigpit, walang pangalan ng ama, walang karapatang makilala siya ng magiging anak na isisilang niya. Ang alam nang lang lahat sa mansyon, si Ana ay isang babaeng iniwan ng kanyang nobyo habang buntis. Ito ang kwento na paulit-ulit niyang sinasabi kapag may nagtatanong. Kahit pa kasinungalingan ito, mas madaling gawing simple ang kwento kaysa ipaliwanag ang katotohanang puno ng komplikasyon at tanong na hindi niya kayang sagutin. Noon, sa murang edad, pumayag siya sa pagiging surrogate dahil sa matinding pangangailangan. May sakit ang nakababatang kapatid at halos walang panggastos ang pamilya. Isang kakilalang nag-alok sa kanya ng malaking halaga kapalit ng 9 na buwang pagdadala ng anak para sa isang mayamang lalaki na ayaw ng artificial method. Sa kontrata, malinaw ang nakasaad. Pagkatapos manganak, wala siyang karapatang alamin ang pagkakakilanlan ng ama at wala ring anumang komunikasyon sa bata. Sa isip ni Ana, pera lang ang kapalit ng lahat. Hindi niya inaasahan na mabubuhay pa ang isa sa kambal na akalay namatay at mas lalong hindi niya inaasahan na magiging kanya iyon. Mula nang umuwi siya sa probinsya, dala ang sanggol na itinuring na anak, binuo niya ang kwento na iniwan siya ng nobyo. Kapag may nagtatanong kung nasaan ang ama ng bata, simpleng sagot lang ang binibigay niya. Matagal na kaming wala. Hindi ko na siya hinahanap. Ito na rin ang kwento na dala niya na makapasok siya bilang yaya sa mansyon ng mga Vergara. Ang iba sa mga kasambahay ay likas na mausisa. Ngunit bihirang may magtanong ng direkta. Marahil dahil na rin sa respeto sa kanyang pribadong buhay. O marahil dahil sa takot na makialam sa bagay na baka ikapahamak nila. Sa katunayan, may ilan na nakakapansin ng kakaibang atensyon ni Ana kay Leo. Minsan sa kusina, naririnig niya ang bulungan ng 2 sa mga katulong. Alam mo ba, parang sobra naman kung umasta si Ana kay Leo, sabi ng isa. Baka nga iniwan din siya ng boyfriend habang buntis, kaya gano'n na lang siya magmahal sa bata. Sagot naman ng isa, na halatang kumakampi. Ngumingiti lamang si Ana sa mga ganitong usapan, pero sa loob-loob niya, mas mabigat pa sa iniisip nila ang tunay na kwento. Isang hapon, nadatnan siya ni Sebastian sa hardin. Karga si Leo at pinapadama ang sikat ng araw. Madalas mo siyang dalhin dito. Komento nito habang lumalapit. Opo sir, maganda po kasi sa kanyang umaga para masanay ho sa araw. Sagot niya nang nakangiti. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na kahit sa simpleng paraan, nais niyang maranasan ni Leo ang mga bagay na naranasan ni Nathan, ang anak na iniingatan niya sa probinsya. Hindi siya pwedeng magpahiwatig. Hindi siya pwedeng magtanong kung sino ang ina ng bata. Takot siyang malaman na baka may koneksyon sa kanya ang hindi niya inaasahan. Si Sebastian naman, sa bawat pag-uusap nila, lalong nagtataka sa malalim na lambing ni Ana sa anak. Alam niyang may sariling anak si Ana, pero may kutob siyang mas malalim pang ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ito mag-alaga. Habang lumilipas ang mga araw, nananatili si Ana sa desisyong itago ang katotohanan. Hindi niya alam na ang lihim na ito ay unti-unting nabubuo rin sa isipan ni Sebastian. At sa oras na magtagpo ang kanilang mga kwento, magbabago ang lahat. Sa gabing yon, habang pinapatulog si Leo sa tabi ng bintana, pinikit niya ang mga mata at bumulong. Kung alam mo lang anak, mas marami tayong koneksyon kaysa sa iniisip mo. At sa hindi niya alam, mula sa silid ng kabilang dulo ng mansyon, nakatayo si Sebastian sa harap ng CCTV monitor. Pinapanood siya at iniisip ang parehong bagay na may isang katotohanang hindi pa nila sinasabi sa isa't isa. Pero pareho na nilang nararamdaman. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload.
Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Norma Makalalad from Canada, Mirna Gimoro from Bonga Bulan, Sorsogon, at Nympha Medina. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Magmula nang malaman ni Sebastian ang kalagayan ng anak ni Ana, naging tahimik na siyang tumutulong. Walang kaalam-alam ang babae na ang misteryosong nagpapadala ng gamot, gatas at bitamina para sa kanyang anak sa probinsya ay galing mismo sa kanyang amo. Sa tuwing babanggitin ni Ana na mas gumaganda na ang kalagayan ni Nathan, lihim na napapangiti si Sebastian. Ngunit kasabay nito, may mabigat na pakiramdam sa dibdib niya, awa, at isang uri ng pagsisisi na hindi niya lubos maintindihan. Bakit ba ako naaapektuhan ng ganito? Tanong niya sa sarili habang nakaupo sa opisina. Hawak ang isang dokumento na hindi niya mabasa ng maayos dahil sa pag-iisip kay Ana. Isang gabi, tinawagan niya ang kanyang assistant. Ramon, siguraduhin mong tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga supply sa probinsya. Ayokong magkulang kahit isang araw. Opo, sir. Gusto niyo rin po bang malaman na ni Miss Ana na kayo nagpapadala? Hindi. Hindi pa. Sagot niya. Mas diin sa huling salita. Hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Basta siguraduhin mong may sapat silang kailangan. Kahit gustong-gusto niyang tanungin si Ana tungkol sa nakaraan nito, pinipili niyang umiwas. May mga pagkakataong gusto niyang itanong kung sino ang ama ng anak nito at kung anong nangyari sa kanya noon, pero palagi siyang napipigilan. Isang hapon, nadatnan niya si Ana sa hardin. Nakaupo sa bench habang nakarga si Leo. Pinagmasdan niya kung paano ngumiti ang babae habang pinaglalaroan ng bata ang buhok nito. Mas gumanda na ang lagay ni Nathan. Biglang banggit ni Ana. Tila hindi inaasahan na naroon siya. Magaling, sagot naman ni Sebastian. May bahagyang ngiti, ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Sa mga sumunod na linggo, hindi na maitatanggi ang unti-unting paglapit ng loob nila sa isa't isa. May mga sandaling nagtatama ang kanilang mga mata ng mas matagal kaysa normal. May mga pagkakataong bahagyang nagkakabanggaan sila sa pasilyo at sa halip na magmadali, pareho silang natatawa. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan at nawala ng kuryente sa mansyon. Mabilis na nagtungo si Sebastian sa nursery at nadatan niyang nakayakap si Ana kay Leo sa tabi ng bintana. Natatakot po kasi siya sa kulog, paliwanag ni Ana. Lumapit siya at sa mahinang liwanag mula sa kidlat, nakita niya ang ganda ng mukha nito. Payak, ngunit totoo. Para bang saglit na tumigil ang mundo. Isang umaga, habang kumakain sila ng almusal sa kitchen island, nag-abot si Sebastian ng tasa ng kape kay Ana. Para sa'yo, sabi niya. Salamat po, sir. Sanay po akong walang kape sa umaga. Ngayon, masasanay ka na. Sagot niya na may bahagyang ngiti. Hindi iyon malaking bagay, pero para kay Ana, ramdam niya ang kakaibang atensyon mula sa amo. Para bang hindi lang siya basta empleyado, kundi isang taong gusto nitong alagaan sa sarili nitong paraan. Sa gabi ring yon, habang nasa kanyang study, napaisip si Sebastian. Ano ba to? Bakit parang masyadong nakaka-epekto sa akin ang babaeng to? Alam niyang may masalimuot siyang nakaraan at may lihim na hindi pa nabubunyag sa pagitan nila. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi lang awa o respeto ang nararamdaman niya para kay Ana, kundi isang damdaming matagal niya nang itinanggi sa sarili matapos mawala ang ina ni Leo. At sa kabilang dulo ng mansyon, habang pinapatulog ni Ana si Leo,
Napapangiti siya sa tuwing naaalala ang mga simpleng kilos ng amo niya. Hindi niya alam kung saan hahantong ito, pero ramdam niyang may kakaiba nang namamagitan sa kanila. Isang maaraw na hapon, bumisita sa mansyon si Miranda Cruz. Matagal ng business partner ni Sebastian at kilalang matapang at dominante sa kanilang industriya. Bukod sa pagiging mahusay sa negosyo, kilala rin si Miranda sa pagiging mapili sa mga taong nakapaligid kay Sebastian. At matagal nang alam na Sebastian na may gusto ito sa kanya. Pagpasok pa lang sa sala, agad itong nakita si Leo na karga ni Ana. Nakangiti si Ana habang pinapakain ng mashed banana ang bata. "Oh, so this is the famous baby Leo," sabi ni Miranda. Pilit ang ngiti, ngunit may bakas ang pagsusuri sa mga mata. "Opo, ma'am," magalang na sagot naman ni Ana. Lumapit si Miranda at agad na inabot si Leo mula sa mga bisig ni Ana. Walang nagawa si Ana kundi ibigay. Kahit ramdam niya ang biglang kaba ng bata. At kahit nga nagtagal nagsimula ng umiyak si Leo, unti-unting lumakas hanggang maging iyak na puno ng takot. "Ay nako, Sebastian," natawang sabi ni Miranda habang buhat pa rin ang bata. "Spoiled mo yata masyado to. Konting iyak lang, niyakap agad. Siguro kasi tong babysitter mo, masyadong clingy?" Narinig si Sebastian mula sa veranda ang tinoran at agad na pumasok. Nakita niya nanginginig ang labi ni Leo habang nasa braso ni Miranda. Lumapit siya. Pero bago pa niya maabot ang bata, mabilis na kumilos si Ana. Pasensya na po, Ma Miranda." Mahinahon pero matatag ang boses ni Ana. Kinuha niya si Leo sa mga bisig ng babae at agad na niyakap. "Baka po kasi hindi siya komportable. Hayaan niyo pong ako munang magbatahan sa kanya." Napangiwi si Miranda. Halatang na-offend sa ginawa ni Ana. Pakailamera pala tong yaya mo, Seb. Hindi lahat ng pagkakataon dapat makailam ang empleyado." Naglakad palayo si Ana, buhat si Leo, patungo sa nursery. Sa sandaling yon ay napatingin si Sebastian kay Miranda. "Miranda, hindi siya pakailamera. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. At iyon ay tiyakin na komportable at ligtas ang anak ko." Napatawa si Miranda ng may bahid na panunuya. "Sebastian, masyado ka na yatang pumapanig sa yaya mo. Tandaan mo, marami sa atin ang nakatingin sa'yo. Hindi magandang imahe na parang mas may lugar siya kaysa sa ibang tao sa paligid mo." Ngumiti si Sebastian, ngunit malamig ang tono. "Kung magiging issue sa iba na inuuna ko ang anak ko, sila ang may problema, hindi ako." Sa nursery, marahang hinihila ni Ana si Leo na unti-unti nang kumakalma. "Shh, okay na baby. Hindi kita pababayaan." Bulong niya. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso ng bata at alam niyang natatakot ito. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang reaksyon niya kapag nakikita ang hindi komportable si Leo. Hindi lang ito dahil sa trabaho niya, kundi dahil parang may mas malalim na ugnayan sa kanila na hindi niya maipaliwanag. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Sebastian sa nursery. Tahimik itong lumapit at tumingin kay Leo na nakahiga na ngayon sa crib. Mahimbing na natutulog. "Salamat, Ana," mahina niyang sabi. "Trabaho ko po yan, sir," sagot naman ni Ana. Ngunit hindi maiwasang mapangiti sa malambot na tono ng amo. Sa isip na Sebastian, mas lalong tumibay ang respeto at paghanga niya kay Ana. Magkaibang ang tingin niya at ni Miranda sa babae. Para sa kanya, si Ana ay hindi pa kaalamera. Siya ang tanging taong nakakapagbigay kay Leo ng tunay na ginhawa at pagmamahal. Bagay na hindi kayang ibigay ng kahit sinong estranghero, kahit pa matagal niya nang kakilala. At habang palabas si Sebastian ng nursery, napatingin siya kay Ana at hindi napigilang mag-isip. Kung alam mo lang kung gaano kakahalaga, hindi lamang para kay Leo, kundi para sa akin. 10:00 na ng gabi, nakaupo si Sebastian sa kanyang study room. Ang mga ilaw ay dim lang at tanging liwanag mula sa laptop screen ang bumabalot sa kanyang mukha. Binuksan niya ang CCTV app.
Gaya ng nakagawian at agad na lumitaw sa screen ang live feed mula sa nursery. Nandoon si Ana, nakaupo sa rocking chair, buhat si Leo. Mahimbing ang tulog ng bata, nakasandal ang ulo sa balikat ng babae. Marahang hinihele ni Ana ang rocking chair habang kinakantahan si Leo ng isang lullaby. Sa bawat nota, ramdam na Sebastian ng lambing at dedikasyon. Hindi niya napigilan ng mapangiti. Napakaswerte mo anak, bulong niya sa sarili. Kung alam mo lang kung gaano kakaalaga ng yaya mo. Kinabukasan habang nasa dining area kasama ang mga kasambahay para sa mabilis na umagang meeting, tinanong ni Sebastian si Yaya Minda. Minda, kamusta si Ana kapag wala ako? Paano siya kay Leo? Nagkatinginan ng ibang staff. Tila nagulat sa tanong. Si Minda naman ay nakangiti, ang unang sumagot. Ay sir, parang nanay na po yan ni Baby Leo. Hindi po siya nagpapabaya kahit saglit. Minsan nga po kahit break time na nandun pa rin siya sa nursery para bantayan eh. Sumabat ang isa pang staff. Totoo po yan sir. Kahit po madaling araw pag narinig niyang umiyak si baby, pupunta agad yan. Tahimik lamang sa Sebastian, ngunit sa loob-loob niya, lalong tumibay ang paghanga. Hindi biro ang ganitong klaseng dedikasyon, lalo na't alam niyang may sariling anak si Ana na may sakit. Kinahapunan, bumalik siya sa opisina sa lungsod para sa ilang meeting. Pero sa pagitan ng mga pahina ng kontrata, muli niyang binuksan ang CCTV feed. Doon niya nakita si Ana na nakaupo sa sahig, naglalaro ng building blocks kasama si Leo. Tingnan mo yan anak, ang saya mo kapag kasama mo siya. Mahina niyang sabi, para bang kausap ang bata kahit nasa screen lang. May sandaling nahulog ang isang laruan at mabilis itong kinulot ni Ana. Sabay halik sa pisngi ni Leo. Ang bata naman ay ngumiti at natawa ng malakas. Napailing si Sebastian. May bahagyang ngiti sa labi. Kinikilig ba ako? Tanong niya sa sarili. Hindi niya inaasahan na sa simpleng eksenang iyon, may kung anong ligaya siyang naramdaman. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang kanyang pagbabantay sa CCTV. Hindi lamang para masigurong ayos si Leo, kundi para makita rin si Ana. Kahit sa gitna ng business trip sa ibang bansa, makikita siya sa hotel room. Hawak ang laptop o phone. Nanonood ng live feed mula sa nursery. Isang madaling araw sa oras ng Pilipinas, nakita niya si Ana na bumangon mula sa kama sa servants' quarters nang marinig ang iyak na Leo. Wala pa itong suot na maayos na pambahay, halatang kagigising lang. Pero agad niyang kinuha ang bata, niyakap at kinumutan. Tila walang iniisip na sarili, puro ang kapakanan ng bata. Sebastian found himself leaning closer to the screen, a soft smile forming on his lips. Iba ka talaga, Ana. Gabi-gabi sa bawat pag-off ng laptop, may isang katanungan na paulit-ulit sa isip na Sebastian. Bakit ako ganito? Oo, nagpapasalamat siya na may isang katulad ni Ana para kay Leo. Oo, naiinggit siya minsan na ang anak niya ay mas napapatahan ng ibang tao kaysa sa kanya. Pero higit pa roon, may nararamdaman siyang hindi niya inaasahan. Isang pagnanais na makilala pa ang babae sa likod ng pagiging mabuting yaya. At sa sandaling yon, alam niyang may bago ng lugar si Ana sa puso niya, kahit pa hindi niya ito aminin ng buo. Nasa Hong Kong si Sebastian para sa isang 3 araw na business trip. Kahit abala sa meetings at investor luncheons, hindi niya mapigilang silipin ang CCTV feed mula sa mansyon. Sa bawat bukas ng app sa kanyang phone, nakikita niya si Ana sa nursery. Minsan ay karga si Leo. Minsan ay pinapakain. Minsan ay nakaupo sa sahig habang naglalaro silang dalawa. Ang simpleng tanawin na iyon ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan kahit nasa ibang bansa siya. Para bang may ibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag, hindi lang sa anak niya, kundi kay Ana mismo. 3 araw ng biyahe, habang naghihintay sa lobby ng hotel para sa susunod na meeting, binuksan niyang muli ang CCTV app. Una ay normal lang. Si Ana ay nakaupo sa nursery, may hawak na bote ng gatas.
Si Leo naman ay nakahiga sa crib at nakangiti. Pero ilang segundo lang bumukas ang pinto at pumasok si Miranda. Kahit walang audio ang CCTV feed, malinaw ang galaw ng mga labi nito. Matulis, mabilis, at puno ng inis. Nakakunot ang noo ni Sebastian. Nakita niyang tumayo si Ana. Marahang inilapag ang bote ng gatas at sumagot sa paraang halatang mahinahon. Ngunit si Miranda, imbes na kumalma, lalo pang umusad palapit. Tinuturo-turo si Ana habang tila nagbubunganga. Sa gilid ng frame nakita niyang umiyak si Leo. Mabilis na binuhat ni Ana ang bata. Pilit na pinapakalma habang nakikinig pa rin sa sinasabi ni Miranda. Kita sa kilos ni Ana na nagpipigil siya. Pinipiling manatiling magalang kahit malinaw na inaakusahan o pinapagalitan siya. Hindi na nagdalawang isip si Sebastian. Tumayo siya sa kinauupuan. Tinawagan ng assistant at mariing nag-utos. Cancel my next meeting. Book me on the earliest flight back to Manila. Now. Pero sir, may investors po na. I don't care. I said now. Ilang oras lang nakauwi siya sa mansyon. Hindi na siya nag-abala pa kang umakyat muna sa sariling silid. Dumiretso siya sa nursery. Pagbukas ng pinto, nadatan niya si Ana na karga si Leo. Nakaupo sa rocking chair. May bakas pa ng lungkot at pagod sa mukha nito. Nang makita siya, halatang nagulat si Ana. Sir, akala ko po bukas pa kayo uuwi. Lumapit siya. Tiningnan nito ng diretso sa mga mata. May nakita ako sa CCTV. Si Miranda ba pinagalitan ka? Nag-alangan si Ana. Ibinaba ang tingin. Wala po yun, sir. Nag-aalala lang siguro siya sa kalagayan ni Baby Leo. Humigpit ang panga ni Sebastian. Wala siyang karapatan na pagalitan ka. Lalo na't kitang-kita ko kung paano mo inalagaan ang anak ko. Masigit pa sa inaasahan ko. O kahit kanino. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa puntong iyon, mas malalim pa sa ines ang nararamdaman niya. Para bang may nagtulak sa kanya na protektahan si Hana, hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang isang taong mahalaga sa kanya. Hindi na mauulit yon. Dagdag niya na mas mababa ang boses. Halos parang pangako. Hanggat nandito ka, walang pwedeng umapi sa'yo. Saglit silang nagkatinginan. Si Ana hindi alam ang isasagot, pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang binitiwan ng amo niya. Si Sebastian naman sa unang pagkakataon ay hindi itinago sa sarili ang damdaming matagal nang kumakatok. May koneksyon sila na lampas sa trabaho, lampas sa tungkulin. At habang yakap ni Ana si Leo, si Sebastian naman ay nakatingin sa kanila at lihim na iniisip. Kung alam mo lang kung gaano kakahalaga sa buhay naming mag-ama. Nasa Singapore si Sebastian para sa isang mahalagang business conference. Sa kabila ng dami ng taong nakapaligid sa kanya at ng mga pulong na kailangang harapin, hindi mawala sa isip niya ang mansyon at lalo na si Leo. Kaya tuwing may break, bukas agad ang CCTV app sa kanyang telepono. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng networking, napagpasyahan niyang silipin muli ang feed bago matulog. Sa una, normal ang eksena. Nasa nursery si Ana, karga si Leo, ngunit halata ang lungkot at pagod sa mukha. Pero ilang sandali, napansin niya ang kakaibang kilos ni Ana. Paulit-ulit nitong sinusubukang painumin ng gatas ang bata. Ngunit umiiyak lang ito at tinatabig ang bote. Habang nakamasid mula sa screen, nakita niyang sinukat ni Ana ang temperatura ni Leo. Kita niya sa ekspresyon ng babae ang pag-aalala nang makita ang resulta. Malinaw na mataas ang lagnat ng bata. Agad na kinuha ni Ana ang maliit na tuwalya. Binasa ng maligamgam na tubig at pinunasan ng noo at leeg ni Leo. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iyak nito at pagtanggi sa gatas. Makailang beses tumayo at umupo si Ana. Marahang inihele ang bata, kinakausap, kinakantahan. Ngunit nang magtagal nakita ni Sebastian sa mga mata ni Ana ang desisyong hindi na nito matiis pa ang paghihirap ni Leo. Sa harap ng kamera dahan-dahang umupo si Ana sa rocking chair.
Hinubad ang isang bahagi ng kanyang damit at inilapit si Leo sa kanyang dibdib. Pinadede niya ang bata. Marahan, puno ng lambing at pag-aalala. Napatigil si Sebastian sa panonood. Hindi niya inaasahan ang tagpong iyon. Isang eksenang puno ng maternal instinct na walang halong pag-aalinlangan. Nakita niya kung paano unti-unting kumalma si Leo. Tumigil sa pag-iyak at sa wakas ay nakatulog habang yakap si Ana. Habang inaayos ni Ana ang kumot para kay Leo, dumulas ang mangga sa suot niyang damit. Pagbaba sa braso at doon sa malinaw na kuha ng CCTV, nakita ni Sebastian ang peklat. Mahaba, maputla, at eksaktong kapareho ng matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Parang may malamig na dumaloy sa kanyang likod. Napahinto siya. Nakatitig sa screen. Ito yon. Ito ang peklat na nakapako noon. Nagbalik sa isip niya ang gabing yon. Isang taon na ang nakalilipas. Ang dilim ng silid. Ang mahina ngunit matatag na titig ng babaeng hindi niya nakilala ng malinaw. At ang peklat na iyon sa braso na siya lang ang nakakaalam. Ngayon, malinaw na malinaw sa kanya. Si Ana, ang babaeng iyon. Kinilabutan si Sebastian hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng realisasyon. Ibig sabihin, si Ana ang surrogate na nagdala ng kambal. At kung tama ang kutob niya, si Nathan, ang anak ni Ana na may sakit, ay hindi lang basta anak ng isang lalaking iniwan siya. Ito ay ang nawawala niyang anak. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Hindi alam kung tatawag agad kay Ana o kung uuwi na kinabukasan. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. At saka una-unahang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat. Hindi siya sigurado kung kaya niyang humarap sa katotohanan ito. Sa screen nakita niya si Ana na mahigpit pa ring yakap si Leo habang natutulog. At sa mga sandaling iyon, alam niyang hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang dalawang batang ito ay magkapatid at ang babaeng nag-alaga sa kanila ay higit pa sa iniisip niya. Pagkatapos ng gabing yon sa Singapore, hindi na mapakali si Sebastian. Paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang eksena sa CCTV. Si Ana na pinadedede si Leo at ang peklat na matagal nang nakakintal sa alaala niya. Alam niyang hindi na ito basta haka-haka. Si Ana ang babaeng naging surrogate ng kambal. At kung ganon, ibig sabihin, ang anak nito na si Nathan ay hindi basta anak ng ibang lalaki. Siya ang nawawalang kambal ni Leo. Muling bumalik sa alaala niya ang araw ng panganganak. Ilang taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa waiting area ng ospital. Malamig ang kamay habang naghihintay ng balita. Lumabas ang doktor, mabigat ang mukha. Sir, pasensya na po. Kambal po ang dinadala pero isa lang ang nakaligtas. Ginawa po namin ang lahat. Parang binagsakan siya ng mundo noon. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang sanggol na inilagay sa kanyang mga bisig, si Leo. Sa gitna ng kanyang sakit, pinili niyang wag nang magtanong pa tungkol sa ina ng bata dahil iyon ang napagkasunduan sa simula. Walang pagkikita, walang koneksyon pagkatapos. Sa panig naman ni Ana, iba ang nangyari. Matapos siyang mga anak, sinabi ng mga nurse na patay ang isa sa kambal. Ngunit ilang oras lang matapos mailipat sa recovery room, narinig niya ang mahinang iyak ng isang sanggol mula sa nursery. Lumapit ang isang matandang nurse sa kanya. May hawak na maliit na sanggol na nakakabit pa sa oxygen tube. Nabuhay siya, bulong nito. Pero mahina. Baka hindi rin magtagal. Kung kaya mong buhayan siya, ikaw nang mag-alaga. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Ana ang bata. Sa mga sumunod na buwan, ipinaglaban niyang mabuhay ito. Pinagapang kakarampot na kita, humiram sa kaibigan, at naghanap ng kung ano-anong trabaho para mapakain at mapagamot ang bata. Si Sebastian naman abala sa pagpapalaki kay Leo. Walang kamalay-malay na may isa pang sanggol na lumaki sa probinsya. Mahina pero lumalaban. Sa piling ng isang ina na hindi alam ang buong katotohanan,
Si Ana sa kabilang banda ay nagpalaki kay Nathan na walang ideya kung sino ang ama nito. Sa paglipas ng mga taon, ang dalawang batang ito ay lumaki sa magkaibang mundo. Ang isa sa mansyon, may marangyang buhay. Ang isa sa simpleng bahay sa probinsya, laging nakikipagbuno sa karamdaman. Habang nakaupo sa eroplano pauwi ng Pilipinas, nakatingin si Sebastian sa kawalan. Sa isip niya, paulit-ulit ang isang tanong. Paano ko haharapin si Ana para sabihin ang lahat? Hindi lamang ito tungkol sa kanya. Hindi lamang ito tungkol kay Ana. Ito ay tungkol sa dalawang batang pinaghiwalay ng maling impormasyon at kapalaran. Dalawang pusong dapat ay magkasama mula sa simula. Paglapag niya sa Maynila, alam niyang hindi na siya pwedeng maghintay pa. Kailangan niyang gumawa ng hakbang para muling pag-isahin ang mga kapagkapatid. At sa oras na yon, magsisimula na rin ang pagbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago. Pagkababa ni Sebastian sa eroplano mula Singapore, hindi na siya dumiretso sa opisina o sa bahay. Sa mismong VIP lounge ng paliparan, inilabas niya ang telepono at agad na tinawagan ng kanyang assistant. Ramon, malalim at matatag ang boses niya. Hanapin mo agad si Nathan, yung anak ni Ana. Gusto ko bukas nasa mansyon na siya. Sabihin mo sa pamilya niya. May mag-aalaga sa kanya dito. Kompleto ang doktor at gamot. Sir, sigurat. Walang pero. Gawin mo na ngayon. Ipadala ang chopper kung kinakailangan. Pagkababa ng tawag, mabilis niyang inutos na ihanda ang kotse pabalik sa mansyon. Hindi niya tinapos ang mga nakapilang meeting o ininteresa ng mga kontratang dapat sana'y lalagdaan. Ang nasa isip niya ngayon ay isa lamang, ang pagdadala kay Nathan sa lugar kung saan siya dapat, kasama ng kanyang kapatid na kambal. Sa maliit na baryo, nagulat si Aling Teresa, ang tiyahin ni Ana, nang makita ang convoy na huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba si Ramon at dalawang nurse sa may dalang medical kit. Magandang hapon po. Kayo po ba si Aling Teresa? Narito po kami para sunduin si Nathan. May utos po mula kay Ginoong Vergara. Dalhin siya sa Maynila. Sa mansyon po para doon gamutin at alagaan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Halatang naguguluhan. Ha? Bakit? Anong nangyayari? Wala pong masamang nangyayari. Gusto lang po ng amo ko na mas mabigyan ng tamang pangangalaga ang bata. Walang nagawa si Aling Teresa kundi ang magpaubaya. Maingat nilang isinakay si Nathan sa sasakyan. May kasamang oxygen support at mga gamot. Habang ang bata ay nakatingin sa paligid na tila walang kamalay-malay sa magaganap. Pagdating ni Sebastian sa mansyon, agad niyang tinungo ang nursery. Nandoon si Ana, buhat si Leo, nakangiting pinapakain ng gatas. Ngunit nang nakita siya ng babae, nagulat ito. Sir, akala ko po bukas pa po kayo uuwi. May problema po ba? Tanong ni Ana, halatang nagtataka. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ni Leo bago tumingin kay Ana. May darating na espesyal na bisita para sa iyo, Ana. Isang taong matagal mo nang gustong makasama. Nagkibit balikat si Ana, halatang nalilito. Po? Makalipas ang ilang minuto, narinig nila ang tunog ng mga gulong sa driveway. Dumungaw si Ana sa bintana at nakita ang convoy na paparating. Bumaba si Ramon, kasunod ang dalawang nurse sa may buhat na maliit na bata. Parang tumigil ang oras kay Ana. Nathan? Mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Agad niyang iniabot si Leo kay Sebastian at sinalubong ang anak. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi alintana ang mga nurse o kahit ang amo niya. Tumulo ang luha niya sa kanyang pisngi habang paulit-ulit na hinahalikan ng anak. Anak? Anak ko, bakit nandito ka? Lumapit si Sebastian, hawak pa rin si Leo. Dito na siya titira, Ana. Hindi ko nahahayaang maghirap siya sa probinsya. Kompleto ang kagamitan dito para sa gamutan niya. Napaluhod si Ana sa sahig. Hawak ang anak at hindi makapaniwala sa narinig. Sir,
Hindi ko ho alam kung paano ako magpapasalamat. Tumingin sa Sebastian sa kanya. At sa pagkakataong yon, ramdam niya ang bigat at saya ng desisyong ginawa niya. Hindi pa niya sinasabi ang buong katotohanan. Pero alam niyang ito ang unang hakbang para mabuo ang pamilyang matagal ng watak. At sa sulok ng kanyang isip, isa na lang ang natitirang tanong. Handa na ba si Ana marinig ang buong katotohanan tungkol sa kambal? Ang silid na dating mukhang mini ICU ay unti-unting naging nursery na puno ng buhay. Ang mga makinang dating maingay ay isa-isang tinanggal ng doktor, napalitan ng mga maliliit na mobile, stuffed toys at mga kartulinang may litrato ni Ana at Sebastian na karga sina Leo at Nathan. Sa bintana pumapasok ang umagang liwanag. Mabait, mainit at parang paalala na tapos na ang pinakamahabang gabi. Stable na po si Nathan, sabi ng pediatrician. Nakangiti. Maganda ang tugon sa gamot at sa therapy. Unti-unti na rin ho siyang tumitibay. Halos mapaupo si Ana sa ginhawa. Hinaplos niya ang pisngi ni Nathan. Maputi pa rin, pero may bahagyang rosas na sigla. Sa kabilang kuna, si Leo naman ay humahagikik habang tinuturo ang laruan niyang umiikot. Nilapitan sila ni Sebastian. Dala ang dalawang maliit na bonnet na kulay bughaw. Isinuot niya ito sa mga bata na para bang seremonya ng bagong simula. Salamat, bulong ni Ana. At sa unang beses, walang pangamba sa tono. Puro pasasalamat at pananalig. Kung wala ka, hindi ko alam. Kung wala ka, putol ni Sebastian. Hindi rin ako matututong magmahal ng ganito. Nang gabing dinala sa mansyon si Nathan, hindi agad nagsalita si Sebastian. Hinintay niyang maging ligtas ang bata. Pagkalipas ng 2 araw, noong malinaw na ang hininga, normal ang oxygen at nakangiti na si Nathan kahit kaunti, doon niya dinala si Ana sa kanyang study. Tahimik. Nasa mesa ang isang folder. Kulay abo, nakaselyo pa. Sir Sebastian? Tanong ni Ana, hawak ang sariling mga daliri. May dapat po ba akong malaman? Tumango siya kahit nanginginig ang boses. May dapat akong aminin. Binuksan niya ang folder. Inilabas niya ang lumang kontrata. Ang kasunduan sa pagiging surrogate. Ang pangalan ni Ana na nakakode noong panahon na iyon. Ang discharge summary ng ospital at ang medical report na nagsasabing twin gestation. Kasunod ang linyang bumiyak sa buong mundo niya noon. One survived. Sunod niyang ipinatong ang pinakahuli. Ang resultang dinala ng doktor kahapon. Isang DNA test. Hindi kita nakita noon ng malinaw. Panimula ni Sebastian. Diretso ngunit mababa ang boses. Pinili kong maging lihim ang lahat. Takot ako sa IVF. Kaya pinilit ko ang tradisyonal. Kapos sa tuso. At nang ipinanganak ang kambal, sinabi nilang isa lang na buhay. Kinuha ko si Leo. Iniwan ko ang lahat na parang kaya kong mabuhay sa kalahating katotohanan. Pigil hininga si Ana. Dahan-dahang umupo. Pero nang makita akong peklat pang sa CCTV, parang tinamaan ang lahat ng alaala. Nagtanong ako sa ospital. Nag-trace ako sa mga lumang tala. At inabot niya ang papel. Nanginginig. Pinagawa ko ang DNA test sa sample ni Nathan. Ana, hindi lang ako nagmahal sa anak mo. Ako rin ang kanyang ama. Kambal sila ni Leo. Naglandas ang luha ni Ana. Hindi iyon gulat na may takot. Mas parang biglang pag-ayos ng mga piyesa na matagal nang sabog. Kaya pala sa unang hawak mo kay Nathan, tumigil siya sa pag-iyak. Bulong niya. Naaalala ang sandaling magkatabi ang 2 sanggol at tila sabay huminga. Lumapit si Sebastian, hindi para gawing poetic ang pagkakamali, kundi para aminin ito ng buo. Nagkulang ako. Pinili kong manahimik. Pinili kong huwag maghanap.
Patawarin mo ako, Ana. Sa'yo at sa mga anak natin. Tinakpan naman ni Ana ang bibig, sandaling humikbi, tsaka tumingin sa kanya. Hindi ko alam ang buong katotohanan noon. Akala ko wala ka nang pakialam sa akin o kanino man. Pero heto tayo. Buo ang katotohanan. At kung ang hinihingi mo ay kapatawaran, huminga siya ng malalim. Ibinibigay ko para sa ating tatlo. Hindi, para pala sa ating apat. Hindi na iginiit na Sebastian ang pagiging tama. Sa halip, inabot niya ang kamay ni Ana at hinalikan niyon. Isang simpleng pagyuko na parang pangako. Mabilis ang sumunod ng mga linggo. Sa umaga, sabay na pinapainitan sa araw sina Leo at Nathan sa veranda. Si Ana, nakaupo naman sa rata na upuan. Karga si Nathan habang si Sebastian ay nakaluhod sa tapat ni Leo. Gumagawa na nakakatuwang muka. Minsan, sabay silang iiyak, sabay rin tatahan. Napapansin ni Yaya Minda na kapag magkalapit ang kuna, mas mahimbing ang tulog ng kambal. Parang naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa na matagal nilang hinahanap. Sa gabi, may mga sandali na napapatingin si Sebastian sa dalawang bata. Tapos kay Ana, at tila may gustong sabihin. Hindi niya minadali. Hindi na siya ang lalaking laging nagmamadali dahil may meeting. Dito, sa harap ng tatlong taong ito, natuto siyang maghintay, makinig, at manalangin. Seb, tawag ni Ana minsan. Nakadantay ang ulo sa balikat niya habang natutulog ang kambal. Salamat sa araw na to. Mas maraming salamat sa bukas, sagot niya. Kasi mano-mano ko na silang haharapin. Hindi ito fairy tale na isang confession lang at kasal agad. Nagpaalam si Sebastian kay Ana. Niligawan kita, hindi bilang amo, kundi bilang lalaking gustong maging katuwang mo. Mula bote, lampin, hanggang kindergarten at pati high school, kung sakali. Natawa si Ana. Umiling pero sumasang-ayon ang mga mata. Sige, pero bawal shortcut. Kaya heto ang bilyonaryo nakatayo sa kusina. May hawak na apron, nagpapakulo ng tubig para sa bote, naghahalo ng gatas, nag-sterilize, natutong magpalit ng lampin sa loob ng 20 segundo. Ipinapasyal niya si Ana sa hardin tuwing hapon. Walang limousine, walang entourage, lakad lang, usap at minsang katahimikan na mas nakakapuno kesa salita. Nag-iwan siya ng maliit na sulat sa tabi ng kuna. Salamat sa araw. Kaya natin to. Kung pagod ka, ako muna. At sa isang gabi, ibinigay niya kay Ana ang isang maliit na kahon. Hindi singsing, kundi isang pendant na may 2 maliit na ukit. L at N. Para hindi mo na muling kalimutan na lagi silang magkatabi. Sabi niya, napayakap si Ana. Hindi ko nakakalimutan, kahit kailan. Hindi ang granding seremonya sa katedral na puno ng press. Pinili nilang simple, isang hardin sa mansyon. Sa oras ng hapon kung saan ang liwanag ay malambing at ang hangin ay banayad. Si Leo at Nathan ay nakaputi at nasa isang double stroller. May maliit na koronang dahon sa ulo, pero parang 2 anghel na magkapit-bisig. Dumating ang ilang taong naging success sa pagbabago. Si Yaya Minda na iyak ng iyak, ang doktor na kumalinga, at ang assistant na si Ramon na tahimik na nakangiti. Si Sebastian ay naka-cream na barong na minurdahan ng mga habing galing sa probinsya ni Ana. Si Ana ay nakabistidang puting payak, may manipis na belo at bulaklak sa buhok. Sebastian, sabi ng pare, handa ka bang mahalin hindi lamang si Ana, kundi pati ang anak ninyong pinag-isa ng may kapal? Matagal na, sagot niya tumingin sa kambal. At araw-araw ko silang pipiliin. Ana, tanong ng pare, handa ka bang patawarin ang kahapon? Yakapin ang bukas.
at mahalin ang lalaking ito sa harap ng inyong mga anak? Handa po, sabi ni Ana. Manginang ang luha. Dahil may katotohanan na tayong uulitin. Pamilya tayo. Nang magsalubong ang kanilang mga kamay, tila sabay na tumawa ang kambal. Ang mga bisita ay natahimik sandali, tsaka sabay-sabay na napangiti. Para bang ang dalawang maliit na boses na iyon ang mismong amen ng langit. Sa hapunan, walang speeches na mabibigat, tawa lang at kwento. Sa dulo, dinala ni Sebastian si Ana sa veranda kung saan unang sumikat ang araw para sa kambal. Tahimik niyang kinuha ang isang maliit na kahon. Ngayon, sing-sing na. Hindi ko ito ibinigay noong nililigawan pa kita, Aniya. Dahil gusto kong mauna ang araw-araw. Ngayon, ibibigay ko dahil alam kong bukas at makalawa, andito pa rin ako. Maghahalo ng gatas, magpapalit ng lampin, magpupunas ng luha sa tuwa o sa pagod. Hindi mo kailangang mangako ng marami, sagot ni Ana. Ngumiti. At kailangan na nating manghawakan. Buo tayong apat. Sa loob, sabay na humikab ang kambal. Pumasok sila, tatawa-tawa, at marahang kinuha ni Sebastian si Leo habang si Ana naman kay Nathan. Ipinatong nila ang mga bata sa iisang kuna. Hindi dahil kulang sa kuna, kundi dahil sa payapa silang magkatabi. Magkapit ang munting kamay, parang sinulid ng muling tinahe sa tamang tela. At bago tuluyang patayin ang ilaw, bumulong sa Sebastian kay Ana. Halos pabulong na panata. Salamat sa katotohanan. Salamat sa pagkakataon. Simula ngayon, wala nang kalahati. Buo na tayo. Sa katahimikan ng gabi, 4 na tibok ng puso ang sabay-sabay na umayon sa iisang kompas. At sa mansyong minsan ay puno ng lungkot, narinig ang musika ng bagong pangalan. Pamilya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi ba't siya lang ang bagong yaya? Wala pang ang pinag-aralan. Sabi niyang malakas habang tinutukoy